Good afternoon mga kapatid. So today is Saturday at eto na naman po tayo. Papunta tayo ngayon sa Santa Ana, Guimba, Nueva Ecija. Nakikita nyo ang ating mga dinadaanan. Yan po ang aming mga dinadaanan tuwing Sabado papuntang Guimba. Talagang ang daming tubig. Ayun lalo na yun sa unahan. Ang lalaki pa naman ng lubak. At mapapansin nyo ang tunog ng ating kolong-kolong na medyo nahihirapan siya lalo na kapag ang daan ay paahon. Dami talaga. At sa pagkakataon na ito, kaming mga nakasakay sa kolong-kolong ay para na kaming mga sumasayaw. Kumakaldag na kami niyan. Kasi mapapansin ninyo talagang bako-bako at lubak-lubak ang aming mga dinadaanan. Kaya medyo masakit ang aming mga katawan dyan pagdating namin sa Guimba. Kasi tingnan nyo, parang sumasayaw kami dyan. Ayan na naman po ang mga lubak, mga kapatid. Kaya kailangan ang aming driver ng aming kolong-kolong kapag kami ay pupunta ng Guimba ay talagang dapat malakas ang katawan at higit sa lahat matitibay ang mga braso niya kasi makikita nyo talaga sa aming mga dinadaanan lalo na kapag may mga bandang paliko tapos yung parang lulubog na yung mga gulong ng aming kolong ay nako, ang hirap po niyan iliko. Ayan, katulad po niyan mga paliko po yan. So medyo mahaba po yan at talagang nagkukonsume kami dyan ng 1 hour bago kami makarating ng Santa Ana, Guimba. Kasi dadaanan pa po namin ang Barangay Faigal. Meron naman po dyan magagandang daan katulad po nito pero mas more on talaga doon sa mga hindi magaganda ang daan. So this time ay nandito na po kami ngayon sa Santa Ana at yung ating dinadaanan ngayon ay ang Barangay Hall ng Santa Ana, Guimba. So yan po ay malapit-lapit na tayong makarating kila Ate Erlinda, kila Ate Amy at praise God kasi dito sa banda na to ay medyo simentado na talaga yung daanan na yan. So ayan, eto nandito na kami ngayon at papasok na kami ngayon sa Barangay Santa Ana. Ito po kasi yung parang pinaka-gate nila papuntang Barangay Santa Ana. So talagang lahat halos kabukiran. At ngayon ay malapit na po tayong makarating sa compound nila Ate Erlinda. So nakalagpas na po tayo ng tulay ng Santa Ana. At ayan po, hindi na naman simentado ang ating dinadaanan sa mga oras na ito. Ngayon ay malapit na po tayong makarating kila Ate Erlinda. So nandito na po tayo ngayon sa Barangay Santa Ana. At ayun, nadaanan namin si Simon, yung anak ni Sis Ronalyn Flores. So ayan po, shout out po sa lahat po ng mga taga Santa Ana. Maraming salamat dahil kahit na gaano kalayo at hindi ganun kaganda ang ating mga dinadaanan ay masaya po kaming nagmi-ministry at makarating dito sa inyong barangay para makapag-share ng salita ng Panginoon. At ayan na ang gate nila Ate Amy ng bali compound po ito ng kasi isang pamilya sila dito. So ayan na mga kapatid, nag-aantay na po sila. Kaya ayan tingnan nyo po. Ayan na sila nakaipon na sila. Kaya thank you sa Lord kasi iningatan niya po kami sa loob ng 1 oras ng aming biyahe simula sa Gabaldon hanggang dito sa Santa Ana. Ayan, thank you Lord. At ayan ang aming baby Tantan, ang apo ni Ate Amy. At sila Sis Gladys May, yung nagtitiklop na yan. At yun naman si Ate Amy, yung nasa likod ni Sis Gladys. Yung may hawak kay Tantan, siya po si Ate Erlinda. So ayan, maya-maya po
ito na yung ating mga ginawang fellowship. Ayan. So, mga pictures na lang po. Hindi na po ako napakapag-video kanina dahil ako po kasi yung nagsishare ng word ni Lord. Kaya hindi na po ako makapag-video kanina. So, mga pictures na lang po yung aking ipapakita sa inyo ng mga kaganapan ng aming gawain dito sa Santa Ana, Gimba. So, ayan. Ngayon po ay sumama ulit sila at pupunta naman kami sa kabilang yung second venue po namin, ila Ate Aida. So ayan, sumama yung mga bata na yon. At ngayon nga ay thank you Lord dahil natapos na po namin ang aming ministry dito sa Santa Ana, Gimba. So shinortcut ko na po yung mga yan. Ayan, nakakatuwa yung mga bata. Diyos ko po. Diba makikita nyo, oh, talagang tuwang-tuwa talaga sila. Oh. So yan ay medyo madilim na kami natapos. Siguro mga, kung hindi ako nagkakamali, yan po ay mahigit alas 5 na. Kaya, ayan, pauwi na po kami niyan. So ito po, madilim na nga po ang aming dinaanan. Pabalik na kami niyan ng Barangay Gabaldon. So, talagang halos madilim na po niyan. Kaya kailangan na po namin magmadaling pauwi dahil kung ano po yung aming mga dinaanan kanina mga lubak-lubak ay yun din po ang aming dadaanan ngayon pauwi. So salamat din sa lahat ng mga nanonood po sa mga oras na ito at patuloy po kami nagpapasalamat sa aking mga supporters, sa aking mga followers ng aking pagbablog at ingatan nawa kami ng ating Panginoon sa aming pag-uwi sa Barangay Gabaldon kasi medyo madilim na po. Kasi sa totoo lang po, hindi kasi talaga dapat kami dito nagpapagabi sa pag-uwi. Kasi katulad po niyan, dahil malayo nga po yung biyahe, nasa 1 hour po ang biyahe niyan from Santa Ana, Gimba to Gabaldon and vice versa. So kailangan po talaga ay madali kami makabalik bago magdilim. So ngayon po ay apat lang kami magkakasama ngayon, si Ate Julie, si Ate Gemma, ako at saka yung aking asawa. Siya yung driver ng kulong-kulong ngayon. So I think ngayon ay mga 6 PM na niyan. So maya-maya pa po kami niyan makakabalik sa Barangay Gabaldon. So ayan mga kapatid, ginabi na po kami pero salamat sa Lord kasi naging matagumpay naman po yung aming gawain sa Santa Ana, Gimba, Nueva Ecija. Kaya hindi naman po sayang yung ating pagpunta, sulit na sulit kasi yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon ay talagang yun yung desire talaga natin ng ating pagmi-ministry. So ayan, inopen na ng aking asawa yung ilaw ng kulong-kulong. Kaya talaga makikita nyo madilim na yun. Halos di na kami makita sa vlog na to. Talagang madilim na. Pero salamat sa Diyos dahil patuloy niya kaming iniingatan. Yung protection niya talaga ay nandiyan hanggang sa kami ay makabalik sa Barangay Gabaldon. Kaya thank you Lord and praise God sa matagumpay na gawain ngayong Sabado. Thank you. Thank you everyone. Bye.